Pakinggan natin ang pahayag na Attorney Larry Gadon na matatalo daw si Sara sa 2028 election sa pagka-presidente dahil sa kagagawa ng tatay niya. Posible talaga mawala ng suporta si Inday Sara sa susunod na eleksyon sa 2028. Ikaw ba namang tawagin na bangag? Hindi naman, puro lang ng propaganda yan. Kung totoo yan, dapat 2016 pa lang pagtakbo ni President Bongbong, ginawa ng propaganda yan na nagda-drugs. Pakinggan natin si Attorney Larry Gadon. Laki ang posibilidad na si Sara ay matatalo sa 2028 kapag siya ay tumakbo na presidente. Kasalanan ito na mga DDS vloggers at mga DDS supporters at ng kanyang ama. Araw-araw nyo ba namang tuligsain na bangag at adik si Presidente Bongbong Marcos ay sigurado na mawawala ang suporta ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na may simpatiya kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi na ninyo maaasahan na magiging kakampi ang mga Marcos loyalist, mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. Itawagin yung bangag at adik ay natural, sinaktan nyo na ang damdamin ng mga taong ito. Alalahanin ninyo na sa loob ng mahigit 30 taon ay wala nang ginawa ang mga kalaban na tuligsain ang mga Marcos at si BBM. Andyan na lahat ng klase ng paninira, no? Tinawag na mga human rights violators, na mga mamamatay tao, na mga magnanakaw, kung ano-ano ang mga ipinukol na paninira sa mga Marcos. Ano ang nangyari? For the first time in the history of Philippine politics, Philippine elections, nagkaroon ng 31 million na boto sa presidente, at yan ay walang iba kundi kay BBM. At for the first time, nagkaroon tayo ng majority elected president. So, saan napunta yung more than 30 or about 36 years na paninira sa kila BBM? Wala. So ngayon, tawagin yung bangag at adik si BBM na lang, lahat naman yan ay puro kasinungalingan at paninira, ay sigurado na hindi iboboto si Sara. So sa 2028, asahan nyo matatalo si Sara dahil sa kasalanan ninyo, kagagawa ninyo na mga DDS supporters, mga DDS vloggers at ng kanyang ama. Paano kasi ginawa ng harap buhay ng mga DDS vloggers yung fake news eh. Sila rin ang sumisira kay Inday Sara eh. Hindi naman si President Bongbong yung nasisira, kundi si Inday Sara, dahil yung mga supporter ni President Bongbong siyempre magagalit yan. Kaya sinisira lang nila si Inday, hindi yung presidente. Napakabait ni presidente, sabihin ba naman na adik, tapos hindi ko kung paiba-iba ng sinasabi. Yung sabihin bangag, kinabukasan mabait yan si Marcos. So, yun lang.